dating huwes, naging Justice of the Court of Appeals, naging Supreme Court Justice. Opo. Matindi ang line-up ng ating Supreme Court. Hindi madali. Hindi madali. Talagang napakahirap. Opo. Dadaan ka sa proverbial eye of the needle. Oh. Sa butas ng karayom, Karayom. mga magulang at mga kapatid. Opo. Pagkatapos, sinong kukontra sa'yo? Komedyante? Nakakapagtaka nga, ba't ganun siya katapang Oo nga eh. Hindi naman natin sa minamaliit ang kahit sino. Hindi ko pwedeng maliitin ng kahit sino kasi maliit ako eh. Hindi pwede eh. Kaya lang, wala yung mga effects natin ng tawa eh. Hindi nakikinig yung Opo. ating tech eh. Ayun, huli naman. Ayan. Doon ako natatawa sa tawa na eh. Kasi Opo. nahuli eh. Oo. Nahuli, okay. Okay. Ngunit, alam niyo po, hindi basta-basta ang pagkakaintindi, ang pagsusuri ng batas. Ayun. Kahit ikaw ay 200 taon ka ng senador, Aha. kung hindi ka nag-aral ng batas, mahihirapan talaga. May mga sinuosities, nuances, Okay. subtleties. Maraming pasikot-sikot ang batas na hindi maaring malaman ng layman. In the same way na ako, 2 ang degree ko. Opo. May AB English ako. Meron akong Juris Doctor sa batas. Opo. Pumasa ako ng civil service, pumasa ako ng bar. Nagpa-practice ako ng 33 years sa batas. Opo. Kapag hindi ko linya, hindi ko pwedeng sabihin marunong ako dyan. Kahit mag-google ako na mag-google, kahit magkonsulta ako na magkonsulta. Opo. Ako, abogado, hindi ako maaring maging doktor. Kaya pag nagbigay ng opinion ng doktor at kukontrahin ko, mukha akong eng-eng. Kasi nakapag-aral ka, abogado ka, hindi ka naman nakapag-aral ng medicine. Yun lang. Marunong ka pa ba sa doktor? Oo, siguro pagdating sa mga pasikot-sikot sa Senado kung paano nagiging batas ang isang panukalang batas. Eksperto dyan si Tito Soto. Grabe. Hindi natin ma-menos ang kanyang galing sa paggawa ng batas. Sa pagpapatawa. Ngayon, hindi rin natin pwedeng menosin na siya ay talagang magaling magpatawa. Hanggang ngayon nga, nagpapatawa pa eh. Di ba? Wala talaga tayong sound effects eh. Nakakalungkot naman. Pero nakakalungkot, attorney, na parang lumalabas, mas magaling pa siya sa Supreme Yun Court. nga ang medyo napapailing tayo. Opo. Nasasabihin itong isang taong to. At saka bastos pa pagkasabi eh. Di ba? Parang ini-imply pa niya na where it is the law is clear, it needs no interpretation, sabi niya. Alam ng lahat ng first year law student diyan anong gusto niyang sabihin. Ayun. Mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga maestrado na ito. Yun. Walang ganyanan. You can disagree without being disagreeable. Bastusan na ito, ina-undermine mo na yung confidence ng tao sa Supreme Court, Senate President. Wala pong ganyan. Noong kapag una nasasabihin mo, nakausap mo yung mga legal luminaries na sinasabi sa inyo, can you imagine, kahit common sense, kahit hindi ka abogado, alam mo, mali yung sinasabi sa iyo, sasabihin mo pa sa publiko na, sabi sa akin ng mga legal luminaries, pwede daw namin i-ignore yung desisyon ng Supreme Court. Sa planeta, tama yung opinion na yon na Mr. Soto. Di ba? Wala na, gulo-gulo na tayo pag ganyan. Kaya nga ngayon naman, mas magaling pa daw yung first year law student kaysa sa mga maestrado natin. Bago nagtataka siya, wala man lang daw dissenting opinion. Paano? Tama yung sa petition. Bago nagtataka daw siya. Wag ka na magtaka kasi yun po ang desisyon ng ating Korte Suprema. Sabi po, kasi hindi nga siya, ginaya kasi niya si Dan Fernandez. Ayun. Yun ang kanyang idolo. Si Dan Fernandez sexy star yan di ba? Na naging komedyante nung siya ay naging congressman na. Di ba yung attorney Google, nag-Google siya, mas magaling pa siya sa akin bilang abogado. O siguro, aaminin ko, mas sexy siya sa akin. Kahit Mr. Sex Appeal ako. Pero, yung sasabihin mo, mas magaling ka sa akin sa batas, sasabihin mo pa, hindi naman kailangang maging abogado para magaling ka sa batas. May Google naman. Hindi po totoo yun, Mr. Soto. Wow! At kung sino pong inyong abogado na kinonsulta nyo,
kung yan ay empleyado nyo, kung yan ay kinonsulta nyo para yan ang sabihin nyo at yan ang nagpayo sa ito ang sabihin mo, ha? Tanggalin nyo po yun kasi inilagay po kayo sa kahihiyan eh. Sa pinagsasabi nyo. Oh my God. Hindi po because sa Amerika pa kung saan nanggaling yung konsepto ng judicial power, sinabi na po sa Marbury versus Madison, it is ineluctably the power and the duty of the courts to say what the law is. At huwag nyo sabihin, hindi kailangan ng interpretasyon. Kasi, hindi nga malinaw, kaya nga nilinaw ng Korte Suprema kung anong procedure. Kayo tong magulo kasi hindi nyo sinunod yung batas. Wala pong bagong sinabi actually doon sa desisyon. Mamaya hihimayin natin yung desisyon na yan. Okay. Kasi kayo, ang nagbend the law. Yung House of Representatives ang nagbend the law. Yung mambabatas ay ang hindi sumunod sa batas. Anong ibig kong sabihin? Ito umpisahan natin ang ating pag-aaral sa premise na ito. Nakalagay sa konstitusyon. Ito. 3 uri ng papaumpisa ng impeachment. Unang-una, yung ginawa ng Bakabayan at saka ni Attorney De Jesus. Apo. At saka sana kami nung hindi tinanggap. May isang citizen, mamamayan. Opo. Kahit sinong mamamayan ang gagawa ng reklamo. May endorsement ng isang kaanib ng mababang kapulungan. Opo. Number 1. Opo. Okay. Number 2, isang miyembro mismo ng mababang kapulungan ang maghahain ng reklamo. Number 3, 1/3 ng kala ko may aso rito sa likod ko. Anak ng teping. Maganda itong emergency. mali yung dinala yung Jarios kaya Mali. useless. Ayan. Yung kahapong dyaryo ang kailangan ko sana. Yan. Yan. Ang galing talaga ng staff ko. Tapos, Masarap putusan. Sinabi na yung dyaryo kahapon eh. Anyway. okay. Yun ang 3 ways. Opo. Okay. Ngayon, yung first and second verified complaint endorsed by a member of the House of Representatives membro mismo ng House of Representatives, nakalagay po rito maliwanag. Maliwanag. Ito ay within 10 session days ay ilalagay sa OB, Order of Business. Ibig sabihin, ito yung mga matters na i-discuss sa plenaryo. Opo. Yan. Then, ito ay i-refer sa proper committee, which is the Committee on Justice. Ayan, within 3 session days. Ayun. And then, within 60 days, 60 session days, yung Committee on Justice, House Committee on Justice ay magdidesisyon whether because it is sufficient in form or substance yun. Ang nangyari kay Vice President Sara Duterte, inipit na. Hindi na-refer agad ng House Secretary General. Nagkakatulad doon sa session days, sa interpretasyon ng session days. Okay. Yun po ang naging topic noong demanda tungkol nga po doon kay VP Sara Duterte. Apo. Okay. So yun, yan ang nangyari. Tama? Okay, Apo. yun. Ngayon, anong dinesisyonan ng Supreme Court na pinuputok ng butsi ng ilang mga tao? Opo. Ito pong yung procedure, kung ito bang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay
nag-comply, sumunod sa patakaran ng saligang batas. Ayun na. In simple terms, Opo. ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Okay. Kasi ito ang nangyari. May tatlong naunang impeachment complaint na first mode. Yung, kasi, di ba, first, second, third, di ba? Yeah, opo. May tatlong nauna, nandoon final sa Okay. House Secretary General. General, Yan, okay. Ngayon, may pang-apat, Dami, second mode. no? Oh. 1/3 ng House nagbotohan para i-approve yung articles of impeachment Or- at ito ay ipadala sa Senado. Opo. Ano diferensya ngayon? I-distinguish natin. Pag yung verified complaint endorsed by a member or filed by a member himself or herself, yun ang ire-refer sa Committee on Justice. Okay. Pag 1/3 or more ng membership ng House, padadala na doon sa Senado, direkta. Hindi na re-refer sa Committee on Justice. Okay. Ang sabi rito, in the case of Sara Duterte, in simple terms, isisimplihan ko na para Opo. madaling maunawaan Yeah. ni Tito Soto. Baka nalilito siya, ha? Opo. Okay. Yung unang tatlo po ay inipit sa House. Okay. Ah, okay. Sinabi ng Supreme Court, di mo pwedeng gawin yan. Ha? Uh-huh. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo pwedeng ipitin. Dapat yan deemed initiated kapag iyang 19th Congress ay nag-adjourn sine die. Ibig sabihin, deemed initiated na yung una. Yung unang tatlo, yan. Oo. Yan. Oo. Walang pwede Kasi mag-overlap. walang action. Hindi nyo pwedeng ipitin yan. Ayun. Otherwise, tayo ay naglolokohan dito. Ah. Oo, wala kang discretion. Since hindi mo pinadala, dapat yan ay partially acted upon na kahit hindi mo yan in-endorse kasi wala kang discretion. So, kinoconsider ng batas na endorse na yan at hindi nyo inaktuhan, Okay. initiated na yan. Ah. Kaya, ang in-invalidate ay hindi yung tatlo. Opo. Yung tatlo na walang visa, kaya lang, na-trigger na yung 1-year ban. Kaya yung number 4, yung 1/3, Opo. yung 1/3 na more than 1/3 ng plenary ay sinabing yung articles of impeachment ay dalhin sa Senado, walang bisa. Bakit? Kasi may nauna ng tatlo. Ayun pala eh. Yun lang. Ganun lang kasimple yan. Bago, may binigay ng mga ibang procedure ang Supreme Court. Hindi po dinagdagan ng Korte Suprema yung nasa konstitusyon. Niliwanag lamang. Anong niliwanag yan? Number 1, yung sinasabi doon sa konstitusyon, the session days. Opo. Sabi nila, ang ibig sabihin niyan, yung mga araw kung saan ang plenary ay nag-session. Yun ang sinasabi. Opo. Yun lang. Bakit pinag-uugo? Niliwanag lang, wala pong dinagdag Ginoong Soto, ha. Wala. Sinabi rin, basta doon sa loob ng kapag within the 10 session days, yung di ba may nag-file? Yeah, Bago opo. nag-file ulit. Opo. Pwede yung tanggapin kahit maraming complaints. At bahala na ang House kung gusto nilang i-dismiss yung iba, gusto nilang i-consolidate, kahit unahin nila. Kahit, halimbawa, nauna yung kay De Jesus, di ba? Opo. Pangalawa yung kina Titinyo, di ba? Opo. Pwede yung unahin yung pangalawa kesa doon sa una. Bahala din ang House doon. Sila nang bahala. Pwedeng tumanggap ng maraming complaints. Basta, sundin mo yung ilagay mo sa order of business within 10 days at i-refer mo sa committee within 3 session days. Liwanag lamang po. Ha?